Narito ang mga dapat abangan sa 911 UNTV. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Bagong balita. Sa Novaliches, Quezon City, buong-buo na nakuha ng closed-circuit television o CCTV camera ng Barangay San Agustin sa Novaliches sa lungsod Quezon ang pagkakabangga ng motorcycle rider sa isang taxi sa bahagi ng Susano Road sa nabanggit na lugar pasado alas 11 ng gabi. Mabilis na nagtungo sa lugar ang UNCV News and Rescue Roving Team upang sumaklolo. Agad nilang tinulungan ang biktima na si Romel Damasco, 27 anyos. Sa lakas ng impact, sumampa pa ang biktima sa harapang bahagi ng taxi. Ayon sa taxi driver na si James Lapide, papaliko siya sa Heavenly Drive nang biglang bumangga sa kanya ang nakamotorsiklo. Ngunit ayon naman sa mga barangay tanod, makikita sa CCTV na walang signal ang taxi na liliko. Handa namang sagutin ng taxi driver ang pagpapagamot sa biktima sa ospital. Nilapatan ng grupo ng paunang lunas ang mga galos at sugat na tinamo ni Romel sa kanyang kaliwang tuhod. Pagkatapos mabigyan ng first aid ang biktima ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital at pinili na lamang na pumunta sa Traffic Sector 2 para sa investigasyon. At sa Congressional Corner, Mindanao Avenue, Quezon City, isang ambulansya ng Barangay Commonwealth Rescue na may lulan na pasyente ang nabangga ng isang dump truck pasado alas 10 ng gabi. Ayon sa team leader ng Barangay Commonwealth Rescue, papunta silang ospital upang dalhin sana ang pasyente nang biglang banggain ng dump truck ang kanang bahagi ng kanilang ambulansya. Giit naman ng driver ng truck, hindi niya agad napansin ng ambulansya nang mangyari ang aksidente. Agad namang nirespondihan ng UNCV News and Rescue Team ang pangyayari at tinulungang madala sa Quirino Memorial Medical Center ang pasyente na si Roger Peraman, 35 anyos, na nagtamo ng second-degree burn matapos malapnos ang balat dahil sa naganap na sunog sa kanilang bahay. Dinala naman sa Traffic Sector 6 ang mga sasakyang nasangkot sa banggaan. Napapanahong safety and survival tips ang hatid namin para sa inyong kaligtasan. Tunghayan, Agosto 24 ngayong taon nang yanigin ng magnitude 6.2 na lindol ang Central Italy. Umabot sa mahigit 250 ang bilang ng mga nasawi.
Nahihirapan naman ang mga rescuer sa paghahanap ng mga survivor, partikular na sa bayan ng Amatrice, dahil hindi makadaan ng mga heavy lifting equipment sa masisikip na kalsada na naharangan pa ng mga guho. Agosto 25 naman nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Central Myanmar. 3 ang naiulat na nasawi dahil sa pagyanig. Sentro ng lindol ang bayan ng Chauk, malapit sa Ayeyarwady River sa timog na bahagi ng Kapitolyo ng Bagan. Naramdaman din ng lindol sa mga karatig bansang Thailand, Bangladesh at India. Sa ating bansa, sa pasimula pa lamang ng taong 2016 ay may naitala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na katamtaman at malalakas na pagyanig ng lupa, lalo na sa lalawigan ng Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao Region. Sa kabila ng mga programa at babala ng ating pamahalaan patungkol sa banta ng lindol, natuto na nga ba tayo? Handa na ba tayong harapin ang tinaguriang The Big One? Ayon sa mga dalubhasa, dahil ang geographical location ng ating bansa ay sakop ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, anumang oras ay pwede tayong yanigin ng malakas na lindol. Ayon pa sa PHIVOLCS, marami ang maaaring mamatay at masaktan dito sa Metro Manila kung hindi magiging aware ang publiko. Kaya narito ang mga dapat gawin bago, kasalukuyan at pagkatapos ng lindol. Bago ang lindol, mag-aral ng tamang paglalapat ng first aid. Malaki ang maitutulong kung tayo ay may kaalaman patungkol sa first aid o paunang lunas. Siguraduhing may fire extinguisher, first aid kit, flashlight, battery-operated radio at ekstrang baterya sa inyong mga bahay upang kung lumindol man ay may magagamit kaagad sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Isara ang tangke ng LPG, gripo at kuryente. Ang mga kasangkapan sa ating mga bahay ay maaaring makapagdulot ng karagdagang pinsala sa atin kung mapapabayaang nakabukas oras na tumama ang malakas na lindol, kaya siguraduhing nakasarado ang mga nabanggit. Magplano kasama ang pamilya, makatutulong ng malaki kung magtatakda ng isang lugar na magiging tagpuan ng mga miyembro ng pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay dahil sa pagyanig. Huwag mag-iwan ng mabigat na bagay sa mga patungan. Maaari itong bumagsak at makasakit pag nagkaroon ng lindol. Patibayan ng mga kabinet, lamesa at mga kasangkapan dahil ang isang matibay na lamesa ay maaaring pagtaguan sa oras ng pagyanig. Alamin ang mga emergency exit at earthquake plans ng inyong eskwelahan o pinagtatrabahuhan. Ito naman ang mga dapat gawin kapag lumilindol. Huwag magpanik, maging kalmado upang makapag-isip ng maayos. Kung kayo ay nasa loob ng isang establishmento, lumugar sa pader malapit sa gitnang bahagi ng gusali, tumayo sa may pintuan, magtago sa matibay na desk o lamesa at lumayo sa mga bintana. Kung nasa labas naman, pumunta sa isang open area at dumistansya sa mga poste ng kuryente, mga gusali dahil ang mga ito ay maaaring bumagsak o bumigay sa oras ng lindol. Kung nagmamaneho o nasa loob ng sasakyan, gumilid at marahang huminto. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang tumigil ang pagyanig. Huwag ding gumamit ng elevators kapag lumilindol dahil mataas ang tsansa na maaari kang makulong o matrap sa loob nito. Narito naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Suriin ang sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala at magbigay ng paunang lunas sa mga nasaktan. Huwag gumamit ng posporo, kandila at iba pang source ng apoy. Suriin ang mga linya ng kuryente kung may pinsala at agad na i-off ang main switch. Kung sakaling makaamoy ng gas, buksan ang mga bintana at pintuan at agad na lumabas. Tumawag ng tulong mula sa mga otoridad. Buksan ang battery-operated radio upang makinig sa balita. Lumayo sa mga gusaling na pinsala. Mag-ingat sa mga basag na salamin at debris. Gumamit ng matibay na sapin sa paa upang hindi masugatan. Lumayo din sa mga dalampasigan at pumunta sa matataas na lugar dahil karaniwan ang kasunod ng pagyanig ay ang pagragasa ng tsunami at daluyong, kaya mas makabubuti kung hindi pumunta sa mga tabing dagat. Kung kayo ay nasa inyong pinagtatrabahuhan o nasa eskwelahan, sundin ang emergency plan at instruction ng taong in charge sa inyong lugar. Asahan ang mga aftershocks pagkatapos ng lindol.
Ang kahandaan sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap ay may malaking papel sa ating kaligtasan dahil ang isang iglap maaaring magbago ang takbo ng ating buhay. Kaya magplano at maghanda upang makaiwas sa sakuna. Sa ating panahon na nagbabadya ang mga sakuna, maging listo at maalam sa mga dapat gawin upang maging responsabling mamamayan. Sa panahon na nagbabadya ang trahedya, dapat listo at alam ang gagawin para makatulong sa kapwa. Sa Baguio City, isa sa pinakaaktibong rescue volunteers ang 911 on call. Samahan natin si Grace Doctolero na kilalanin sila. Dinarayo ng mga dayuhan dahil sa malamig nitong klima, sariwang gulay at magagandang tanawin. One of the most famous cities and prime tourist destination in the Philippines, ang City of Pines, Baguio City. Maunlad na syudad na matatagpuan sa northern part of the country, ang Baguio City. Gaya ng ibang lugar sa Pilipinas, mayaman sa kasaysayan ang tinaguriang City of Pines ng bansa. Taong 1903 nang tawagin itong Summer Capital of the Philippines dahil dinadagsa ito ng mga tao tuwing panahon ng tag-init. Dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng lungsod, nagresulta ito sa mabilis na pagtaas ng turismo at komersyo. 30,000 katao lang ang talagang idinisenyo na dapat naninirahan sa syudad. Subalit sa ngayon umaabot na sa mahigit 300,000 ang naninirahan dito. Mas mataas ito ng ilang daang porsyento sa dapat na nakatira rito. Isa ito sa nakikitang problema kaya dumadami ang naitatalang mga landslide sa lugar dahil sa paglambot ng lupa na kinatitirikan ng mga bahay. Sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources Mines and Geoscience Bureau o DENR, nangunguna ang Benguet sa mga probinsya sa Pilipinas na landslide prone. Sinundan ito ng Mountain Province, Nueva Ecija, Kalinga Apayao, Southern Leyte, Abra, Marinduque, Cebu, Catanduanes at Ifugao. Ilan sa mga barangay sa Baguio City na landslide prone area ang Irisan, Bakaking Central Tamawan, Quezon Hill, Pacdal, Cannon Road, Pinsao, Dominical Mirador, Central Fairview, Magsaysay Avenue, Old Lucban, Lucnab, Montecillo Lexburg Boundary at Cabinet Hill. 26 na taon na ang nakararaan ng yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang syudad. Mahigit 1,000 at 200 kataong naitalang nasawi sa itinuturing na isa sa pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng bansa. Bagamat sa Rizal Nueva Ecija ang sentro ng lindol, naramdaman din ang lakas nito sa Baguio City na siyang pinakamatinding tinamaan ng tinaguriang Killer Quake noong dekada 90. Mala domino na pinaguho ng lindol ang 28 gusali sa syudad, kabilang ang Hyatt Hotel. Dahil sa pangyayaring ito, isang rescue volunteer group ang nabuo upang tumugon sa pangangailangan ng mga residente ng lungsod, ang 911 On-Call Baguio City Rescue. Pinalalakas ng 911 On-Call Rescue Volunteer ang disaster preparedness sa mga community groups, schools at local government units. Nagsasagawa rin sila ng emergency response courses, search and rescue training, mass casualty incident drills at first aid seminars. Lahat ng kanilang miyembro ay dumaan sa mga pagsasanay at patuloy na nangangalap ng mga kaalaman para sa mas epektibong pamamaraan ng pagtulong sa kapwa. Sa 2006 na sinimulan namin ang 911, naging in demand na kasi ang 911 dito sa Baguio Kasi ang capability ng mga tao,
nandito na lahat ng training. Mapa-tubig man, mapa-underground man, mapa-air man. Nasa land, mobile kami. Saka sa mga aeroplano, yung mga nahulog na aeroplano, kami rin ang kumuha. Ngayong panahon ng tag-ulan, pangunahin na binabantayan ng 911 on call ang mga kalsada tulad ng Cannon Road at Marcos Highway na accident-prone area. Samantala, katulad ng 911 on call, isa sa mga pinaka-aktibong rescue unit sa Cordillera Region at buong Northern Luzon, ang UNTV News and Rescue Baguio Team. Sa inisyatibo at pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ang UNTV News and Rescue Teams sa iba't ibang lalawigan sa bansa, gaya ng UNTV NAR Team dito sa Baguio, ay hindi magsasawang tumugon sa mga kababayang nasa distress situation. Dahil sa advokasya ni Kuya Daniel Razon, natulong muna bago balita, lahat ng crew, mula cameraman hanggang reporter ng UNTV News and Rescue Teams ay trained first aid providers. Araw-araw mayroong aksidente sa lungsod ng Baguio. Dahil dito, isang grupo ng volunteers ang naitatag upang sumaklolo. Ang kwento ng 911 On-Call Baguio City Rescue, tunghayan dito sa programa ng mga tagasagip buhay 911 UNTV. Noong 2012, namatayan ako na isang driver. Risking one's life to save others. Nagsimula sa isang kawang gawa hanggang sa mabuo bilang isang rescue team. Taong 2006 nang inilunsad ang 911 On-Call Rescue dito sa Baguio City. Yung 911 ay tayo nung 2006. Ever since kasi may 35 years to 40 years na kaming Dr. Crino na ginagawa nito as volunteer. Nung kawang gawa lahat. Kaya nung in and out din kami ng Pilipinas, may mga trainings kami sa labas. Kaya nung pagbalik namin, tinayo namin itong 911. Sa paglipas ng panahon mula sa 10 volunteer rescue personnel, umabot na sa daan-daan ang miyembro ng 911 On-Call ngayon ang patuloy na rumiresponde sa emergency needs ng mga residente ng Baguio. Isang dekada na ang lumipas simula nang nag-umpisa ang grupo. Bawat taon ay may mga pangyayaring sumubok sa kanilang katatagan. Marso noong 2012 nang malagay sila sa bingit ng panganib. So, nagkatid sila ng pasyente sa Pampanga. Total wreck yung isang ambulance namin. Sinalubong siya ng isang 10-wheeler. Ang masakit kasi sa amin dito, puro extrication. Ngayon yung nangyari sa driver ko is halos 2-3 oras na naipit doon, hindi man lang nailabas. Sa kabila ng masaklap na pangyayari, hindi natinag ang grupo sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo. Nagiging training ground ng mga rescue volunteers na may medical profession ang 911 On Call upang mahasa sila sa araw-araw. Mas lalong lumakas yung samahan, lalo naming pinalakas ito at lalong lumaki. Naging parang mas matibay ang samahan dito. Saka yung mga trainings na binigay namin, hindi na lang dito, nagtuturo na rin kami sa labas. Pagamat sa sariling bulsa at sa mga private groups nanggagaling ang pondo ng pambili ng mga gamit, sinisikap ng grupo na makumpleto ang kanilang rescue equipment. Nag-start kami talagang walang ambulance, puro private yan. So itong mga ambulance na nakikita nyo ngayon is puro junk mga ito, binuhay lang namin mga ito. Ito lang itong latest nito, itong isang puti na ito is donation ng isang Philippine Chinese Association. Ito yung mga pati yung mga boom truck, lahat yan, puro ni-revive namin lahat yan. Sa ngayon, ang 911 On Call ay mayroong iba't ibang klase ng ambulance, rescue at fire trucks.
Bale, ma'am, meron po kaming 6 na ambulance. May type 1 doon and type 2 yung BLS na ambulance and then ACLS ambulance. Meron din po kaming 2 fire trucks tsaka 2 boom trucks. Yung boom trucks po, yun po yung ginagamit namin for high angle rescue. And then fire trucks, yun po yung kapag kailangan po ng additional resources or backup ng Bureau of Fire po dito sa Baguio. Usually po, ma'am, meron po kaming cardiac monitor. May AED din po, and then suction machines. Meron po kaming mga equipments po doon for advanced airway, and then for monitoring po yung aming cardiac monitor. Ito po yung trauma bag or jump kit po, yung tawag namin dito. So, ang laman po nito is ito, BP apparatus and yung stethoscope. Andito rin po yung mga pang-airway po natin. Yung Para saan? BVM po. Ito po BVM, usually po pang sa mga walang pulso, yung mga tinatawag na CPA patients or cardiopulmonary accident patients. Andito rin po yung gauze, mga gauze, elastic bandages. Ito sa yung pag-treat po ng mga may fracture or sprain. Pwede rin po siyang gamitin sa bleeding. Then more on ganito po, yung mga elastic bandages din, and mga prep, alcohol prep. Ito po yung sa ano natin, oxygen, for oxygen, yung mga NRM, and ito tubing lang po siya for yung sa O2 tank. Oxygen mask po. Di ba po? Opo, meron pong pang pedia, ito, na nasal cannula. Pag yung sa nasal cannula, yun yung ginagamit na parang may pinakamababa lang siyang liters per minute. So yun, iba-iba kasi yung delivery din ng oxygen pag iba-iba yung ginagamit. Ito, mga paracetamol. Kasi, emergency po. And pag ano kasi, dala rin namin to sa mga medical missions, gano'n. Kami po kasi, pagdating kasi sa scene, check muna namin, assessment, kumbaga, kung gaano ba karami yung casualty talaga. And then, nagtatawag po kami ng backup from other resources po, like... So, hindi lang kayo? Opo. Meron din po mga ibang mga emergency medical services po dito sa Baguio. So, ito po yung mga gamot po na iba. Andito yung epinephrine. Ano po? Yun yung ginagamit sa sa yung mga nalalagutan ng, yung mga wala ng pulso na nire-revive namin through CPR. So, nagsa-start na po kami as long as may mai-start na kaming line. And then, line is yung linya, yung suwero, kumbaga. Para pagdating sa hospital, tuloy na lang nila. Meron po tayong KED, yung Kendrick extrication device. So ito po, nilalagay ito sa likod ng ng pasyente. Depende po kung yung driver or yung pasahero niya yung naipit. Pero ginagamit po natin to kapag conscious yung pasyente. Dapat yung kaya pa niya makikooperate kung ano yung mga instructions kung gano'n. Nilalagay siya sa likod ng pasyente. So bali ganyan. And then bago mo siya ilak, i-assess mo muna siya yung kung okay ba yung circulation niya, yung pulses niya, kung nagagalaw niya yung kamay niya. And then dapat yung headman, yung tinatawag, yung naghahawak sa ulo niya, dapat steady lang din para ma-minimize, kumbaga hindi magalaw yung sa spine niya, sa ulo, sa neck, hanggang buong spine. And then yung paglagay dito, may code yun eh. Ang pang shortcut namin is yung My Baby Looks Hot Tonight. So, may M muna is yung middle, ito. Ito muna yung unang sinastrap. So, ito, and then my baby bottom. Ito po, yung dito. Yung baby. And then, looks, yung L, yung legs. Yun yung next na sinastrap. Pag sinastrap po yun, nilalagyan ng paddings kasi masakit yun. And then, head, H, hot. Then, yung last, yung torso. Pag nilalast ko kasi, syempre, para hindi rin mag-impede sa paghinga.
So, kapag ka nai-strap mo na siyang buong ganun, nilalagay na yung backboard, yung spine board, para tanggalin siya from the bilog. Sa oras ng kalamidad, buong puso na ginaganap ng bawat kasapi ng Rescue 911 on call ang kanilang tungkulin na makasagip ng buhay. Yung ating rescue group na 911, volunteer sila. Wala silang nare-receive na compensation sa LGU. Naibibigay lang namin appreciation, but yung tulong nila is a great help to the city. Dahil sa dedikasyon at hindi matatawaran na commitment bilang medical at rescue group, ginawa na ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ang Rescue 911 on Call Incorporated bilang Best Organization in the Non-Profit category at Outstanding Volunteers sa bansa noong 2014. Hindi naman namin ipapangako lahat na kaya namin. Kung ano yung kaya naming akapin at kaya naming ibigay na serbisyo. Hanggang doon lang kami. Yun yung inaasahan nilang kung hindi namin kaya. Kasi kung nagkasabay-sabay yan, hindi rin namin marerespondihan lahat. Lalawigan ang UNTV News and Rescue ay laging nakahanda. Tulong muna bago balita. Tulong muna bago balita. Sa Cordillera Administrative Region, nadatnang pang nakaupo sa kalsada ng roving team ng UNTV News and Rescue ang dalawang lalaking biktima ng motorcycle accident sa barangay Camp 7 sa lungsod ng Baguio. Kinilala ang mga ito na sina Raymar Geronimo, 18 anyos, na residente ng Lexber Heights, Camp 7, Baguio City, at kaibigan nitong si Nico Legaspi. Sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Raymar, habang wala namang pinsalang tinamo ang kaibigan nito. Nilapatan ng grupo ng paunang lunas ang mga sugat ni Raymar at pagkatapos ay tumanggi nang magpadala sa ospital. Ayon sa magkaibigan, galing sila sa isang auto shop at binabagtas ang National Road nang mangyari ang aksidente. Kasi po, yung L300 kanina, diretso lang siya. Nag-overtake yung isa, naka-flasher na. Biglang flasher nung L300, bigla na siyang sinalpok nung motor kasi biglang pasok ng L300 po sa kanya. Hindi na nagawang makaiwas ng biktima na wala ng balanse at tuluyan ng sumalpok sa van. Aminado naman ang biktima na nakainom siya ng alak. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng nakabanggaan ng mga biktima. Ngunit nangakong sasagutin ang gastusin ng mga ito sa pagpapagamot. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team Pampanga ang dalawang lalaking naaksidente sa MacArthur Highway, Barangay Matias, Santo Tomas sa Pampanga. Kinilala ang mga biktima na sina Alvin Garcia, 32 anyos, na driver ng motorsiklo, at ang nabangga nito na si Alan Rodriguez, 33 anyos. Nagtamon ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawa na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay dinala na ang mga ito sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital, katuwang ang PNP Santo Tomas. Samantala nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team Pampanga ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa Barangay Balibago, Angeles City. Nagtamo ng gasgas sa kanang hita at binti ang motorcycle rider na kinilalang si Ronnie Reyes, 28 anyos. Ayon sa investigasyon ng PNP Angeles, palabas na sa kanto ang Toyota Innova nang biglang bumangga sa harapan nito ang motorsiklo. Kaagad naman binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team Pampanga si Ronnie bago i-turn over sa pulisya para sa karagdagang investigasyon. Sa Bulacan,
Naabutan pa ng UNCV News and Rescue Team Bulacan na nakahiga sa kalsada ang isang motorcycle rider na bumangga sa kasalubong nitong rider sa Barangay Muson, City of San Jose del Monte, Bulacan, pasado alas 9:30 ng gabi. Agad nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang tinamong sugat sa bibig at gasgas sa tuhod ng biktima na si Roel Javier, 22 anyos, residente ng Barangay Graceville sa nasabing syudad. Magkatuwang ding tinulungan ng Muson Rescue Team at UNTV News and Rescue Team ang driver ng nakabanggaang motorsiklo matapos itong magtamo ng sugat sa kaliwang binti, paa at bukol sa ulo. Matapos malapatan ng paunang lunas, agad dinala ang dalawang biktima sa Sapang Palay District Hospital. Susundo ako sa anak ko. Kaya ako nagme-minor na ako eh. Nakagitna na ako tapos pagtingin ko gano'n, nandiyan siya, binangga niya gilid ko. Kaya nga ako nabuwal. Kwento naman ni Javier, pauwi na sana siya ng bahay galing sa isang kasiyahan nang mawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang mabangga niya ang kasalubong na motorsiklo. Sa Bicol Region, nirespondihan ng UNCV News and Rescue Camarines Sur ang aksidente sa Diversion Road, Barangay La Purisima, Pili, Camarines Sur. Sugatan ng magpinsan na sina Dan Rebnosol at Daryl Rodriguez matapos pumailalim ang kanilang motorsiklo sa isang truck. Ayon sa mga biktima, hindi kumagat agad ang kanilang preno kung kaya't dumiretso sila sa truck. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang magpinsan na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos nito ay dinala na ng grupo ang dalawa sa Bicol Medical Center dahil sa iniindang pananakit ng dibdib ng nakaangkas na si Rodriguez. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas sinasalanta ng mga bagyo dahil sa kanyang geographical location. Humigit kumulang 20 mga bagyo kada taon ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR at karamihan sa mga ito ay nasa kategoryang mapaminsala. Ang isang malakas na bagyo ay nagsisimula bilang isang low pressure area o LPA. Ang tropical depression ay isang low pressure system na may dalang hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Habang nasa karagatan ng isang sama ng panahon, patuloy ang sirkulasyon nito na siyang magbibigay daan upang makapag-ipon ng lakas. Hanggang sa ito ay maging isang tropical storm, typhoon, at worst cases ay super typhoon na umaabot sa mahigit 200 kilometers per hour ang dalang hangin at pagbugso. Nag-uumpisa ang isang low pressure area sa ibabaw ng maligamgam na dagat. Ito ay itinuturing na pasimula ng isang weather disturbance. Aakyat ang mainit na tubig sa pamamagitan ng mahalumigmig na hangin at mag-uumpisang bumuo ng spiral. Kapag ito ay buo na, bibigat ang malapot at basang hangin at babagsak ito bilang isang ulan. Ang init mula sa karagatan ang nagiging main energy source ng isang bagyo. Storm surge ang katawagan sa alon na nalilikha dahil sa malalakas na hangin dala ng isang bagyo. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang nagbibigay ng pangalan sa bawat bagyong pumapasok sa ating bansa. Sila rin ang nagbibigay ng babala o Public Storm Warning Signal o mas kilala bilang PSWS sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Signal number 1 ang Public Storm Warning kung ang hangin ng bagyo ay may lakas na 30 to 60 kilometers per hour. Maaari itong makapagpatumba ng ilang mga puno ng saging. Sa ganitong sitwasyon,
automatic na walang pasok ang mga mag-aaral sa preschool at kindergarten. Signal number 2 naman kung ang hangin ay aabot sa 60 to 100 kilometers per hour. Ang bagyong may ganitong lakas ay maaaring makapagpatagilid ng puno ng nyog. Ito ay delikadong panahon para sa mga naglalayag sa dagat gamit ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa panahong ito, suspendido ang klase simula preschool hanggang high school. Signal number 3, kung ang lakas ng hangin na dala ng isang bagyo ay umaabot na sa 100 to 185 kilometers per hour. Sa bagyong ito, ang puno ng nyog ay maaaring mabunot. Maliit man o malalaking sasakyang pangdagat ay delikadong pumalaot. Maging ang mga eroplano at helicopter ay delikado na ring sumahimpapawid. Sa panahong ito, suspendido na ang lahat ng klase, pampubliko o pribadong paaralan man. At ang ika-4 na signal ng bagyo naman, humihigit na sa 185 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian gaya ng nangyari sa Tacloban City sa Eastern Visayas, Samar and Leyte provinces at iba pang lugar sa Visayas region kung saan tinumbok ito ng mata ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Asahan na rin na sa ganitong panahon ay makararanas tayo ng power interruptions. Bawat bagyong papasok sa ating bansa ay maaaring magdulot ng iba't ibang kalamidad, gaya ng mga pagbaha at landslides, subalit mayroon pa tayong magagawa upang makaligtas sa kapahamakan. Narito ang mga dapat ihanda sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Ugaliin makibalita at alamin ang kalagayan ng panahon. Maghanda ng emergency kit na may lamang tubig na maiinom, flashlight, radyo na debaterya, pagkain, gamot at pito. Putulin ang mga sanga ng mga puno, linisin at patibayin ang mga bubong. Maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Kung bumabaha na sa inyong lugar, itaas ang inyong mga gamit na posibleng lumubog sa tubig. Huwag nang hintaying tumaas pa ang baha. Magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Lumipat sa mataas at hindi bahaing lugar. Iwasang dumaan sa water-covered roadways. Kung natrap sa tubig baha, iwan ang sasakyan. Makatatangay ng sasakyan ang 2 talampakan tubig baha. Lalo na kung gabi, mas lalong mag-ingat. Huwag pabayaan ng mga maliliit na bata at ilayo sila sa malalalim na baha. Manatili sa loob ng bahay. Patayin ang main switch para sa kuryente, gas at tubig. Umiwas sa mga baybayin at mga lugar na malapit sa tubig. Maging ang mga tabing bundok dahil maaaring magkaroon ng landslides at mudslide kapag lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan. Huwag nang gamitin ng mga appliances at gas tank na nalubog sa tubig. Suriin ang bahay, ayusin ang mga sira nito at siguraduhing ligtas bago pumasok. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet ng kuryente na nalubog sa tubig baha o nabasa ng ulan. Iwasan din ang live wire. Agad na ipagbigay alam sa kinaukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kabling na putol sa inyong lugar. Itapon agad ang mga tubig na naipon sa mga lugar na maaaring pagbahayan ng lamok. Ang simple at wastong paghahanda sa maaaring ibunga ng pabago-bagong panahon at hindi inaasahang pag-iiba ng klima ay maigi upang sa oras ng pangailangan ay makatulong sa iba pa. Mula sa isa sa pinakamalaking rescue organization sa bansa at ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita, kasama ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue Team sa buong bansa. In behalf of Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ako po si Benedict Galasan, ASHI Certified Instructor. At ito ang 911 UNTV.